Huwag tayong umasa sa lintik na secretive ICI. Putang ina, sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas nung pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Lacson, ano ka ba? Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ipapakita lang ako sa inyong ang ganda ng sinabi ni Marcoleta tungkol dito. Ito, fresh na preso ito tungkol sa mga pangyayari. Bakit pinakakawalan? Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan natin? Ang daming pwedeng gawin eh. Diba? Huwag tayong umasa sa lintik na secretive ICI. Putang ina, sorry ha. Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas nung pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa. Gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na. Sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Tara na. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ko ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Nung may nadidiscover na yung isa, ginawa ninyo ng istorya, niyang lintik mong tagapagsinungaling. Gagawan mo ng istorya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, independent yun. Sabagay, tanga yung mga bumoto sa'yo, kaya walang problema kahit puro katangahan yung ginagawa ninyo. Nakakainit kayo ng ulo. Pasok natin niya si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalong uminit ulo ko. Gago! Sabi ko, pasok ko si Marcoleta para lumamig ulo ko. Nung nakita ko siya, lalong uminit ulo ko kasi mainit lagi ulo nito. Alam mo, galing-galing niya na. Ikaw talaga banat ba? Oo naman. Alang lagi siyang seryosong, parang sabi nga nila, grumpy old man. Pero hindi ako payag doon. Ako hindi ako papayag doon, Senator Marcoleta, na grumpy old man ka. Grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta eh. Parang yung tatay mo na mahigpit. Ang ganyan yan eh. Talay. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pang bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, sa Club Filipino. Kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talagang ipatatawag.
Naglabas ng statement to. Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung gaano ka kung sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyang banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituloy yan at marami kayong dapat na Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Di ba? Ito public knowledge na yung mga contractor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Lacson? Bakit, Pinky? Pinky ka ba talaga? Gago! Bakit tayo may patawag? Sasabihin mo na naman, ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy. Ano? Baon na tayo. Ang tindi ng nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukorap. Tapos imaginein mo ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Saan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction? Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno, yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin, parliamentary courtesy? Lacson, ano ka ba? Yung mga ulul, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin, ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ikaw, gago! Dili ko man alam. Dili ko alam yan, ha? Wala akong sinabi. Tuloy. Bas dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan eh? Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Tapos hindi naman magpa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez eh. Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department
sunod-sunuran sa executive department? Oho. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, Oho. legislative, Yan. executive. Second. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oho. Oh, ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Gago! Kasi sa Marcos administration, there will always be a double standard. Gago! Pag gusto namin independent, independent. Pag gusto namin dumipende kayo sa amin kayo dumipende. Ha? Gago! You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. Gago! But you will not break it. Take note. Gago! Only bending it. A little, alam mo yun. Di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos. Bending the law. Or vice versa? Oo. Hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako. Nako, Mabigat po mahirap yun. yan. Tapos sabi ng biyaya, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Barado yung BIR. Tinanong niya yung BIR, masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion mo. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. Ikaw kako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo,
Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Oo nga. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagkaganyan-ganyan naman Delikado, delikado pag ganyan. si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yo. Paano ngayon yan? Patay tayo dyan. Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag mo pinangungunahan si Sen. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ay, susungit na naman si Bossing oh. kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun lang. Patay tayo dyan. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong box populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President dyan. Yun lang. Tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Hindi ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Titingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo.
Meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ano ICI. tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, Aba, siyempre. katapos meron silang, isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, Oh. from the Senate, Oho. from the courts, from the Sandigan Bayan, and Yes. from any other public authority. May Parang kang kapangyarihan. independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, wag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito Oho. si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo, wala ba ipatanong sa kaming ganyan. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung Grabe yung tumutunog na ano nila, no? Mga nagko-comment. Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Gusto Wala kasi nang nila, sabi nga, kontrolado yung naratibo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kontrolado yung naratibo. Kaya nga, di ba sabi nga pag ang isang politiko bumili ng media o kaya nagkaroon ng stocks sa media, o sabihin may pagmamay-ari o nagkaroon ng posisyon sa media, hindi niya gusto ng news. Hindi ibig sabihin sumusuporta siya sa news. Gusto niya ng propaganda machine. O sino ba yung gumawa nun? Kasi nga yung naratibo, napaka-importante niyan eh. Yung yung kwento. So ang kwentong pinalalabas nila, ay, yan si Marcoleta, madaldal lang yan. Yan si Marcoleta, ano lang yan. Basta meron lang niya masabi, ano lang yan, maepa lang yan, bida-bida lang yan. Yan ang inaano nila naratibo nila eh. Sandali, bakit hindi ninyo pakinggan? Ang gusto ninyo, walang iimik sa inyo, walang papalag sa inyo. Mali-mali na nga yung ginagawa ninyo. Puro katarantaduhan na yung ginagawa ninyo. Ang gulo-gulo na, sabi nga ni Marcoleta. Gusto nyo tatahimik lang siya? Hindi pwedeng ganoon. Gusto nyo hindi siya magsasalita porket minority lang siya? Hindi pwedeng gayon. Ituhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? May mga walang... Alam mo naman alam na mo, Senado. Marcoleta, kasi mga walang bayag, yung mga kalaban mo, hindi nila kasi kayang harapan. Si Marcoleta, kaya ito, harapan ito eh. Kita nyo kung paano siya bumanat nung sa Senado? Hindi, alam mo, ako feeling ko, isa yun sa kinaresign ni Lacson, nasaktan yung kanyang damdamin. Na merong bumara sa kanya. Nasaktan at talagang... Hindi ko kaya yung mga gayaan. Mahina sa konfrontasyon. Si Marcoleta mukhang sanay sa debate ito eh. Ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit?
Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ko ba? Please, lend Please me your wait for ears. me. Kita mo kung gaano rin kabastos eh, no? Nung nagbigay siya ng, nag-deliberate siya ng kanyang damdamin at saloobin, tumayo daw yung animal. Sino man yung putang inang animal na yun. Hindi ko kilala kung sino yun, ha? Hindi ko kilala kung sino yun. Ang bastos din, eh, no? Instead na makinig, alam mo yun, instead na pakinggan yung tao, tatayo ka at aalis ka, mag-walk out. Hindi ko kilala kung sino yan, ha? Hindi ko kilala. Hindi ko napanood yung privilege speech na yan, eh. Alam nila nasa agenda eh. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin. Sinadya na Sila. talaga. Sino kaya yung sila na yun? Yung umalis na yun. Mga hindot yung mga yun, ha?